Ayaw talaga tayong tigilan, mga sangkay, ng China. At ito po, may balita tungkol po sa panibagong pangaharas nitong mga Chinese sa ating mga kasundaluhan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, lahat po ng ating mga kababayan na lagi pong nanonood dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ito guys, pag-usapan po natin itong naibalita na naman po sa mainstream media dito sa Pilipinas na pangaharas ng China na tila baga, ayaw po talaga tayong tigilan. Akala ko ba friendship, 'di ba? Pero parang mali ata tayo ng nakikita, mga sangkay. Anyway, before tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa ibaba po may makikita kayong subscribe button, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. Super duper dali lamang po yan, mga sangkay. Siyempre sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Alright, ito guys ang balita, no? Ito, mga barko ng Pilipinas hinarang binuntutan ng Chinese Coast Guard. Ano na naman itong ginawa ng China? Tingnan po natin. Sa China ang inabot ng Philippine Coast Guard para lang makapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bumuntot na, dinikitan pa at umastang babanggain ng Chinese Coast Guard ang ating mga barko. Nasa frontline ng... Umasta pang babanggain, ibig sabihin, inambahan tayo ng China. Balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sa video na ito na inilabas ng Philippine Coast Guard, makikita ang pangaharang ng malaking barko ng China na Coast Guard sa barko ng PCG. Maliban dyan, binuntutan din ng Chinese Maritime Militia vessels ng PCG. Ayan o, makikita niyo mga sangkay sa part na to. Ito yung mga barko ata natin eh. Ito po yun. Ito yung maghahatid. Ito po yung barko ng China. Ito yung Coast Guard po nila. Na madalas, mga sangkay, hinaharas po yung ating mga sundalo. Kaya wag pong magtaka yung China kung bakit nababad trip sa inyo yung mga Pilipino dahil nga po sa ginagawa din nila. Diba? Gusto nila mapalapit yung loob natin sa kanila, pero ano itong ginagawa nila? Feeling nila sila na yung may-ari ng dagat. Nangyari yan sa gitna ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Biyernes. Ayon sa PCG, umabot ng 3 oras ang pakikipagpatintero ng PCG sa mga barko ng China. 3 hours, pambihira. Ganun po katindi. Nakakaano yun? Nakakabanas. Ewan ko lang. Ang ikinakatakot natin dito, mga sangkay, what if dumating sa point na magkaputukan na? Kasi nakaraan, mga sangkay, di ba, binomba ng tubig ang ating barko na naging dahilan na instead na magsusupply po sila sa mga tropa natin, ang nangyari, bumalik na lamang po sila dahil sa ginawa ng China. Pero ngayon, mga sangkay, mukhang pumapalag na po itong mga kasundaluhan po natin. 4 na CCG vessels at 4 na Chinese Maritime Militia vessels ang nangharang at sumunod sa kanila. It has been very clear that the Chinese Maritime Militia are performing active role to block the resupply mission. Sumalubong na ulit ang 4 na Chinese Maritime Militia kasama ng 3 China Coast Guard vessel. And then, ang bihira. From 7 a.m. until 10 a.m. nakipagpatintero lang. 7 a.m. to 10 a.m. Ganun po ang nangyari po sa natin, mga barko po natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi na maganda itong ginagawa ng China. Masyado po nilang pinapakita, mga sangkay, sa buong mundo na talagang nambubuli po sila. Ako wala akong pakialam sa away ng China at US eh. Pero pagdating sa Pilipinas, solid po tayo dyan. Itong ginagawa po ng China ay lantarang pambubuli sa Pilipinas. Ang 2 Coast Guard vessel natin. Naging matagumpay naman ang resupply mission ng BRP Cabra at BRP Sindangan sa kabila ng pangaharas ng mga barko ng China. Ayun,
Kahit po, ang maganda po dito, mga sanggay, kahit po binuntutan sila ng binuntutan at inambahan ng mga barkong yun ng China, hindi po nagpatinag ang ating mga kasundaluhan. Very good. Nakarating po doon ang pagsusupply. Gayunman, marin itong kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea. Ang sabi po ng China Coast Guard, they were conducting law enforcement operations di umano sa Ayungin Shoal. The National Task Force West Philippine Sea wishes to emphasize that China has no authority or power to conduct law enforcement operations in our exclusive economic zone. Ayun. The only entity or authority that has the power to do so is the Philippine government. Iginiit naman ng China na hindi humingi ng pahintulot ang Pilipinas para magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ay, wow. Wow, boss. Boss no? Kailangan pa humingi pala ng pahintulot sa kanila. Ano yun? Sila na yung may-ari ng teritoryo natin. Pambihira naman. Ito raw ang dahilan kung bakit sila binuntutan ng Chinese Coast Guard. Tinabla naman ito ng Armed Forces of the Philippines. Anila, hindi kailangang magpaalam ng Pilipinas dahil pasok pa ito sa exclusive economic zone ng bansa. Oh, yun. Yun talaga mga sangkay ang malinaw doon. Bakit kasi kailangan pa magpaalam? Pag ginawa yan ng Pilipinas na magpapaalam pa po sila sa China, di yan nagmukha tayong sampid sa lugar na yan. What we do in our own backyard is not of their concern. So why coordinate with them in the first place? Kaya nga sinasabi ko sa kanina, China Coast Guard is a misplaced bully in the West Philippine Sea. Ganun talaga, mga sangkay. Wala namang iba Kaya, hindi ko alam, mga sangkay, kung ano po ang kahihinatnan neto in the future. Kasi, patuloy po talaga yung patuloy po yung gitgitan ng dalawang to Pilipinas at China. Pero syempre, tayo, ang kinaibahan lang po natin sa China, hindi po tayo nang bubuli. Tayo ang binubuli. Dagdag pa ng AFP, napapanahon na raw para pagtuunan ng pansin ng Pilipinas ang pagdagdag ng maritime assets. These Ayun are talaga. very important assets that we have to acquire. First, we have to increase our capability to conduct maritime domain awareness. We have Ayun talaga mga sangkay. Ang madaling sabi, dapat magdagdag pa po sila dyan ng mga barko, mga sundalo na nagbabantay sa West Philippine Sea na pasok po sa teritoryo po natin. Pambira kasi yan po ang nagiging problema Kaya nagiging bully itong China dahil nga po nakikita po nila nakakaunti lang naman yung nandun ng mga sundalo. So bakit sila magpapatalo? O bakit po hindi nila haharasin? Mga sangkay, ito lang parang napapansin ko lang. Ibang-iba na po ngayon ang China kaysa po sa kinagisnan po nating kasaysayan po nila. Sa kasaysayan po kasi nila, ang China po ay partner ng Pilipinas noon pagdating po sa kalakalan, pagdating po sa kasaysayan ng mga ninuno natin. Pero ngayon mga sangkay, hindi po. Yes, of course, marami po mga negosyante na nandito sa Pilipinas coming from China. Pero pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea, dito po talaga bully. Andiyan pa yung Vietnam, isa pa yan. Kaya nga lang, ang pinagkaiba lamang, ang Vietnam naman mga sangkay, wala namang ganitong ginagawa. Yung tipong lang namimilit mang agaw ng hindi naman kanila. to see what's happening in our environment. We also have to acquire naval assets. Having a submarine is advantageous. We just want to protect what is ours. Ito na ang ikatlong resupply mission matapos ang insidente ng pagbubomba ng tubig ng CCG sa mga barko ng Pilipinas noong August 5. Alam nyo mga sangkay, mahina lang yan. Naku, napakalakas niyan. Mukha lang mahina yan yung tubig. Mambira pag tinamaan ganyan, sigurado. May kalalagyan ka. Ngayon mga sangkay, sa ginagawa ng China, lalo po ito nagpapalala sa problema pagdating po sa West Philippine Sea. At pwede pong magamit yan ng Amerika. Pwedeng gamitin ng Amerika na rason yan para makipagdigma sa China. At madamay po tayo.
At itong China naman, masyado rin pong mambubuli. So, sana po masolusyonan, no? Ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. At ngayon mga sangkay, bago po tayo magkalasan, paki-subscribe po muna yung ating channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ano po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.